Kamusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago nating drawing tips. So sa previous videos natin, tinuro ko kung paano mag-drawing ng buhok at ng mata. Ngayon naman ang ituturo ko ay kung paano mag-drawing ng ilong at bibig. So ayan, sketch lang tayo. Meron tayo ditong vellum board at isang 4H na pencil. Ayan, ito yung lagi kong ginagamit na pang sketch. Dahil sobrang light lang nito. So may mga lapis kasi na pag ginamit natin sa sketch, bumabakat sa papel. Kaya kahit anong bura natin o kahit anong shading natin, babakat lang siya. So mas okay gamitin yung mga lapis na ganito lang. So ito enhance lang natin yung outlines gamit ang 8B. Pwede rin yung 6B dito, depende kung saan ka komportable. At depende rin kung gaano ka dark yung detalye. So ayan, pag ilong yung dinodrawing ko, inuuna ko talaga tong butas. Tapos gamit ang 2B o HB, iguhit lang din natin yung paligid nito o yung iba pang detalye. At ito gamitin na natin yung signature charcoal natin, yung Art Tribe charcoal powder. So ayan, gamit ang round brush na maliit, mag-shadings lang tayo ng base tone natin. Ayan, kung mapapansin nyo, doon ko sinisimulan kung saan ako naglagay ng outlines para may buwelo tayo. At isa pa, ito yung pinaka-dark talaga na area. So okay lang na dito talaga magsimula o mas maging dark dito. Ayan, check pa rin natin lagi yung reference natin. Ayan, konti lang din dapat yung laman na charcoal nito, parang mancha lang. At oo nga pala, meron akong ilalabas na bagong set of brush na magandang gamitin dito sa pagpo-portrait. So abang-abang lang mga kamay. Tapos gamit ang kneaded eraser, burahan lang natin kung saan yung highlights. Check natin lagi sa reference kung nasaan ito. Ayan, bura-bura lang, medyo bugbog na yung kneaded eraser natin, ano? Sobrang tagal ko na kasing ginagamit to. Tapos ito, gumamit din ako dito ng pencil eraser para naman magbura sa mga sharp na parte na kailangan ng highlight. And ito naman gamitin natin dito yung paborito kong brush, yung flat brush na maliit. Ayan, abot na abot niya yung mga detalye tulad nito. Ito yung lagi kong ginagamit na pang shading sa mga sobrang liit na details. Ayan, tulad lang din ng ginawa natin kanina. Unahin lang natin siyang i-apply sa mga dark na area. And then ikakalat lang natin siya. Hindi natin kailangan lagi na kumuha ng charcoal. Pagkatapos mag-shading, enhance lang ulit natin yung mga outlines. Lalo na itong butas ng ilong. So kailangan kasi natin i-maintain na pinaka-dark yung area na to. Ayan, 8B or 6B sa mga pinaka-dark na area. At 2B naman para sa mga gilid-gilid. Ayan, brush ulit. Hanggang sa lumambot yung itsura niya. So ayan, mapapansin nyo, napaulit-ulit lang ang ginagamit ko na materials. Mga graphite pencils para sa mga details, mga brush para sa shadings, at mga eraser para naman sa mga highlights. So hindi natin kailangan ng paiba-ibang gamit o sobrang dami. Malilito pa yung sarili natin pag ganun. So ayan, lipat naman tayo sa bibig. Gawa muna tayo ng mga outlines o yung mga details. Ayan, inuuna kong gawin yung mga linya na to para sa texture ng bibig. Ayan, pwede rin gamitin dito yung mga lapis hanggang 6B. So pagkatapos natin gumawa ng mga linya para sa details, mag-shading naman tayo gamit ulit ang brush na may laman na konting charcoal. Ayan, enhance lang. Ayan, gamit ulit yung mga lapis. Gawa lang tayo ng mga details o mga outlines. So palaging ganun lang yung cycle ng ginagamit kong materials. Kailangan mo lang din talaga na maging komportable sa mga materials mo para kabisado mo na kung ano yung gagamitin mo. Tulad nito, sobrang simple lang ng method. Paulit-ulit ko laging sinasabi, mga lapis para sa details, mga brush para sa shadings, at mga eraser para sa highlights. Ayan, dito rin talaga ako nahirapan nung beginner pa lang ako. Yung pagdrawing ng bibig at ngipin. Common mistake sa pagdrawing ng ngipin ay masyado natin tong ginagawang puti. Ganun yung ginagawa ko dati. So, mali ito.
kailangan may shadings pa rin to. At hindi kasing puti ng papel. Siyempre lalagyan pa rin natin siya ng highlights gamit ang pencil eraser para mas maging realistic siya. Ayan, so makikita nyo na palagi kong ginagamit yung brush na maliit dahil ito talaga yung magandang pang details. Huwag din natin kakalimutan na maglagay ng shadings sa mga dulo ng bibig kung saan ito yung pinaka-extension ng shadings papunta sa mismong muka. So mapapansin nyo, lagi ko rin ginagamit dito yung pencil eraser na to. So ayan, sobrang ganda kasi nito pang details. Lalo na sa mga ganito, yung mga drawing na kailangan ng kinang, mga basa-basa effect, at sobrang liit na mga detalye na kailangan ay kulay puti. Lagi din natin tatandaan na yung upper lip papunta sa ilong, lagi yan may highlight o may bura. Ayan, makikita nyo naman sa ginagawa ko na mas light yung itsura niya kaysa sa pinaka-skin tone. So ayan lang yung mga mahalagang detalye na kailangan lagi natin nilalagay. So ito, patapos na tayo. Sana marami kayong natutunan. Kung may mga request ka pa na tutorial, i-comment mo lang yan sa ibaba. So ayan, ito nga pala yung mga ginamit natin na materials. Ayan, meron tayo ditong mga lapis, 6B, 8B, at meron ding mechanical pencil. Tapos meron din tayo ditong mga brush. Ayan, mga round brush at yung paborito natin na flat brush na maliit. Ayan. Yung signature charcoal powder natin, hindi mawawala yan. At pinakahuli ay yung mga eraser. Yun lang mga kamay, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.